Blue Ribbon Committee ng Senado nang sa ganun po ay panagutan niya ito at maibunyag at maibulgar kagaya po ng atin din panawagan na pati si Hontiveros at si George Garcia ay papanagutin na rin po dito sa Senate Blue Ribbon Committee. So kung mayroong tanim witness na diskarte si Hontiveros as per revelations of alias Rene na ginamit niya, good morning sa inyo sa mga bumabati, at mayroon pong tanim sako, tanim buto daw diyan sa may Taal Lake, mayroon naman pong golden passport at may golden cocaine at mayroong golden ano pang gold lahat na lang gold, pero tanso at peke ang katotohanan. Tanso at peke po si Gibo Teodoro kung ganun, kung ganito pong mga balitang ito. And therefore the least that he can do for the country right now is to resign and face the legal consequences. Pwede po bang makulong si Gibo Teodoro? Of course, including po ang perpetual disqualification from holding public office. Makukulong po ito kasi ito'y paglabag sa Republic Act 9225 at paglabag po sa saligang batas mismo at iba pa pong mga kautusan na inilabas na po ng Korte Suprema as jurisprudence, mga kababayan. Napakadelikado po ito pag hindi natin gawa ng aksyon. So the last area that we can rally and call for accountability is the Senate Blue Ribbon Committee and the Senate itself. No, mga kababayan? So, babalikan ko po ito sapagkat puntahan ko muna ang cocaine. Okay, lilinawin ni Erika, babalikan natin ito na si Gibo Teodoro dapat may patawag na, or kung hindi siya mag-resign at hindi rin siya tanggalin ni Marcos dahil pareho sila nagkakampi-kampihan kahit mali, ay dapat siya po ibulgar ng todo-todo at kasuhan sa korte. Kung siya po ombudsman, pwede yan. Kasi ang cabinet secretary po ay above salary grade 27. So ang pwede pong isampa na kaso sa kanya sa ombudsman yan. So I hope there will be volunteer lawyers who are defenders of truth and good governance at i-pursue po na kasuhan siya sa ombudsman. No? At dito, kung nandito lang sana si, anong tawag nito? Si Soljen Calida, Solicitor General Calida, na nagsagawa po ng co-warranto case laban kay Chief Justice Sereno noon. Si Gibo Teodoro is also suited na humarap sa co-warranto case. Ang co-warranto case meaning from the very start, illegal po. Walang visa ang pag-occupy niya sa kanyang posisyon bilang Defense Secretary. Yan po. At ang epekto niyan, pati ang kanyang mga transaksyon na pinasok ay maapektuhan po yan. So kung hindi siya patanggalin ni Marcos at hindi rin siya magre-resign dahil makapal din ang mukha niya, makapal din ang apog niya, at wala siyang kahihiyan tungkol dito, at kung hindi may papatawag sa sa Senate Blue Ribbon Committee, the least is mapailan ito ng kaso sa ombudsman. At upang umakyat po ito at mapatanggal siya sa kanyang posisyon, mga kababayan. Anyway, tingnan po natin kung ano po ang gagawin dito. Babalikan natin ito, anong mga national security implications, ano po ang impact nito sa ating mga policy on security and defense, including sa ating pagbubuo ng malakas na armadong puwersa ng ating sandatahang lakas na mayroon kang peke at bogos na okupante sa defense secretary mo, sa katauhan ni Gibo Teodoro. I have nothing personal about him or about this. This is just a public interest issue that warrants strong criticism and strong na deliberation ng message. Okay? Puntahan po natin itong cocaine story. Hindi ko po ito pinatulan. Nang lumabas ito na I think mga March ito lumabas. March 9 or 10, no? Kasi nangyari yata ang cocaine overdose, quote and unquote. But the word used by the official report ng medico legal o ng medical examiner ng Beverly Hills County Coroner's Report, nagpapakita po mga kababayan na effects of cocaine that could have exacerbated yung kanyang pathological condition. May sakit na hinggil po sa kanyang puso. So wala namang sinabi na overdose, to be fair, no, ng cocaine. Pero ganun pa rin po yung gumamit ng cocaine. Yun pong established. I was critical about this and skeptical sapagkat walang official report.
sensitive po yung issue na yan sapagkat si Paulo Tantoco ay pribado. Bagamat ang asawa niya, pribadong tao. Ang asawa niya ay Deputy Social Secretary ni Marcos kasi ang kanyang Social Secretary ni Marcos ay si Bianca Subel, anak ni Inigo Subel, na barkada ni Marcos. Alam niyo na, barkada sa lahat. Kayo nang balang dumugtong, barkada sa lahat. No? So itong si Dina, oh, how do you pronounce it? They say Dina, but I heard Dina. Dina Arroyo Tantoco ay Deputy Social Secretary. Hindi po Social Welfare. Ang Social Secretary po, regarding yan sa mga events, sa mga tree planting, mga feeding program ng gobyerno, mga anti-vandalism, clean up drive, linis kanal, kalye, at ganon po ang trabaho ng Social Secretary. Mga humanitarian services, no, ng gobyerno, kunwari. No? Basta lang may maposisyonan lang. But is that a public office position? Yes, it is. No? I think they are being paid by the people's money, coming from the taxpayers' money. Nandun po siya, si Dina Arroyo Tantoco. At kasama po si First Lady Araneta Marcos. By the way, the First Lady is not a public official. But she is more than like a public official kasi itinuturo nga ni Amy Marcos at ng marami pa na siya ang nagpapatakbo ng Office of the President. At kung ano man ang mga desisyon ni Marcos Jr., nanggagaling yan mainly kay Lisa sa kanyang pagiging pakialamera. She was never elected into public office. She was not part of the election kung bakit naging Pangulo si Marcos, but the powers and authority of the President ay ginagamit niya. Yun po ang maiksing pagpapaliwanag. She was there. So, okay, the event was about Manila Film Festival. Manila International Film Festival. Okay? Wala tayong pakialam sana kay Paulo Tantoco kung ang pangyayaring ito ay hindi po kasama ang asawa ng presidente ayon sa mga ulat. Again, there is no official report about that. No? Ayaw ko rin patulan kung nakulong ba siya o hindi. Kasi there was a flight entry on March 10 or March 9, bumalik siya ng Pilipinas. Definitely hindi siya nakulong. But was she part of the persons of interest na tinitingnan for investigation? Maybe, perhaps, no? Kaya ang punto ko ay simple lang. Tinitingnan natin itong cocaine story na ito sapagkat this is also the story na ibinabato at hindi maalis-alis na ang presidente ay involved at lulong sa pag-abuso ng drug substance known as cocaine. Kaya nga ayaw niyang patulan at ayaw niyang sundin ang public clamor on hair follicle-based testing para ma-establish ang mga, ako nag-hair follicle test ako kami nila Lorraine Badoy at nila Atty. Bosantog. Sa akin po, it took almost 1 hour and 20 minutes para makapagbuo po ng specimens kasi kalbo ako. Dapat dito yan sa scalp area. So, ako po kinuhanan sa legs ng parang ganito, mothball type na mga hair specimens. And 5 or 6 na drug substances ang tinitingnan dyan. Including shabu, meth, including cocaine, opium, and I think marijuana among others, no, mga kababayan. So, to make the story clear, hindi ko po ito tinalakay sapagkat si Paulo Tantoco ay pribado at wala akong ebidensya pa noon na hawak na siya ay namatay sa drug abuse or drug-related death na nag-exacerbate ng kanyang other illness or pathological condition. I was not having those. Walang published tungkol doon. So otherwise po, magkakaroon ito ng negatibo na bagay na hindi natin ma-establish, paano kung hindi lumabas itong report? Di nagka-problema tayo ngayon, mga kababayan, kasi sinira na natin ang pagkatao ng patay na tao. Ngayon, ay si Marcos, sabihin niyo, wala namang published report. But there are solid circumstances and correlated events and testimonies like Katibinan and Agent Morales na nakita niyang pangalan ni Bongbong Marcos doon sa pre-operations report noong PIDEA noong 2012 nang si Marcos ay senador pa, mga kababayan. So, ito wala kay Paulo yun.
So kay Marcos, bagamat there is an absence of categorical publication, an absence of categorical admission on his part, or any related drug-related test conducted on him, subalit ang mga sirkumstansya, kasaysayan, kaganapan, at mga pangyayari ay nagtuturo na na-involve siya. Nandyan pa si former Senator Nicky Cositing. Di ba? So a lot of people are testifying that he is into drugs, no? And even si Amy Marcos in the private chat group ng mga tao, no, na pinatututuhanan ni Ma'am Lorraine Maribadoy, na nakikita niya na nagre-react si Amy na ang kanyang kapatid ay nalululong sa droga talaga. So these are the matters na wala po kay Paulo Tantoco, kaya ayoko magkomentaryo kasi walang ganon. Bagamat ang kanyang asawa ay nasa public sector sa pagiging Deputy Social Secretary ng Office of the President, subalit siya ay pribadong tao. Pangalawa, hindi ko pinaniwalaan na nakulong si Lisa sapagkat you cannot put a person into custody of detention unless there are cases filed or there is an in flagrante delicto. At nakalipad siya, there are manifesto na lumipad siya pabalik ng Pilipinas December 9 or December 10 kasi may event sa Boy Scout of the Philippines. Well, kung totoo man na nandun siya sa Beverly Hills party, doon sa hotel na pumanaw si Paulo Tantoco, ay posibleng pong umiwas din siya kaya nag-exit siya. At may pinopost na larawan si Ma'am Lorraine Maribadoy sa kanyang Facebook na nandun din po ang top executive ng GMA News Channel, si Guzon, no? Guzon, babae, na nagpa-party sila. Wala po tayong pakialam kung sila'y malulong at lumuwa ang mata, kagaya ni Mang Juan sa AI, sa artificial intelligence, na luwa ang mata, kung sila ay mga pribadong tao at hindi nila nagagamit ang poder at kapangyarihan ng gobyerno. It's another matter na nagagamit nilang poder at kapangyarihan ng gobyerno. Lalo na si Lisa Araneta, na nagpapatotoo na mayroon palang mga involvement sila sa pagpaparty na may mga drogang illegal na ginagamit at ngayon ay nakadugtong ito sa iskandalo ni Marcos bilang presidente ng Pilipinas. That's my point bakit ako nagkomentaryo. Sapagkat ito ay public interest. This is not a trivial matter when there is an official report that the incident of death was not reported intentionally at pinalagpas po ang 6 hours na palugit under federal law ng Amerika that any death situation or any death incident must be reported to a coroner or to a medical examiner so that hindi po mapagdudahan na lumalabag ng cover-up on the death situation of a person ang sinumang mga tao na nandoon o may kaalaman hinggil sa pagkapatay ng tao na ito. That is a federal law in America. Mga kababayan, ang punto ko, in the absence, in the last 4 months, of an official coroner report, of an official medical legal and medical examiner's report, I cannot comment on something that can have a correlation into the alleged abuse of drugs related kay Marcos. Ngayon, ito na lumabas. Nagkomentaryo na ako. Yan pong punto de vista ni Ka-Eric. It's not about Paulo Tantoco. He's a private person. Bagamat ang kanyang asawa was part of the official entourage, being part of the Malacanang staff or Malacanang persons ng Office of the President, being the Deputy Secretary ng for Social, no? Deputy Social Secretary, not Social Welfare or DSWD. Mga kababayan, marapat pong pansinin natin na mayroon pong dapat ipaliwanag si Lisa Araneta Marcos dito sa pangyayaring ito sapagkat itinuro po ang kanyang pagkatao na involved in the incident where Paulo Tantoco has now been established today or kahapon in the coroner's report, in the medical examiner's report sa Los Angeles, sa Beverly Hills, na involved ang kamatayan niya sa droga, cocaine particularly. Is Lisa Marcos also, being the wife of the president, part of the cocaine party? Sinasabi kasing cocaine party may mga cocaine residue na nakuha sa lugar at pati po sa mga gamit ni Paulo na kung saan hindi lang po siyang involved. And because of that, Marcos Jr. needs to face the country. Are they, as a family, into drugs really
kung kaya ayaw niya magpa-hair follicle test dahil mabubuking sila, ito po ay matter of national interest. This is not a matter of trivial matter pertaining sa party-party, bangag-bangag, lisatanas, whatever. No, it's beyond that. It's about a country being run by a president who had been given the mandate of the people to run the government, being the head of state and being the head of the government with immense power of the office of the president, na ang kanyang pamilya, asawa at siya ay may possibility na nai-involve talaga sa droga sapagkat the circumstances, the revelations, the history of him being involved in illegal drugs are remaining to be clear as public knowledge as they are. Klaro mga kababayan? Doon dapat idugtong ito. Wala tayong pakialam kung mag-tumbling, mag-trampolin, o mag-backdive si Lisa with cocaine. Hindi siya ang presidente. But being the wife of the president, involving people who are into official entourage in a foreign trip, wow, that's serious. And sino pong may malaking ipagpapaliwanag dapat yan? Si Marcos. Because asawa niya ito. At itinuturong nakikialam sa pagpapatakbo ng gobyerno, and yet pareho silang involved pala sa mga abuso o mga pagpaparty at paggamit ng mga droga that can affect the mental health of the president, that can affect his mental faculties, his competence, and his decision-making capabilities involving national security, national interest, and governance. Yan pong bigat nito ng death ni Paulo Tantoco. Because the circumstances revealing that the Marcoses, lalo na si Marcos at ang asawa niya, ay nai-involve sa pag-abuso ng mga drogang iligal, lalo na ang drogang cocaine, ay ngayon nagkakaroon ng pagkakaugnay sa kwento ng cocaine ni Paulo Tantoco. It's no longer about Paulo Tantoco only and his wife, who happens to be part of Malacanang. It's about, mga kababayan, kay Marcos na. Ang ganitong iskandalo, kapag sa South Korea ito o sa Japan o sa Singapore, sigurado layas to si Marcos kaagad. Palalayasin to ng mamamayan o siya na mismo ang magkusang loob na umalis at magpasailalim po sa proseso ng batas at pananagutan. But that's not the culture in the Philippines, and that's not the culture of elites like Marcos na natao po. Ang katauhan nila ay binabalot ng kanilang entitlement as if they own the world and they own the country and they own the people. Wala silang pakialam sa batas. Wala silang pakialam sa delikadesa. Wala silang pakialam sa governance, professionalism, and ethics. Kaya po, kapito ko. Yan po ang dahilan kung bakit nagkomentaryo na si Eric. I was skeptical, I was doubtful, I was critical to make a commentary because of the lack of solid evidence sapagkat pribadong tao ang gagamitin kong tungtungan. Hindi naman siya naging gobyerno o bahagi ng gobyerno si Paulo Tantoco except ang wife niya. So kung gagamitin ko ngayon yan na wala pong solid basis, it would be unfair to his family and to his person na patay na siya eh. Hindi na siya makapagtanggol. Dahil ang target ng komentaryo dito si Marcos Jr. and his wife being part of the entourage. And now, ito ay iniimbestigahan. Now, ang question, can the U.S. federal law prevail over the resistance or the disinterest of family Tantoco na ayaw na nilang magpagulo, ayaw na nilang masangkot pa sa mga kasong ito, but can the U.S. federal law, particularly sa Los Angeles, California, make also a case of their own in the absence of participation and cooperation ng pamilya Tantoco, na sila lang ang mag-file ng kaso to investigate Lisa and among others kung sino pa mga nandoon, if they can gather the hotel manifesto and those witnesses from the hotel, I hope there will be records of this, camera, etc. sa pinangyarihan na ito. But I think baka room ito, no? Baka walang camera doon. But sino magte-testify? And can the case be filed and be pursued by US authorities? So sino pa mag-pursue nito ng kaso? Kasi ayaw naman magkaso na ng pamilya Tantoco out of avoiding further scandal on the issues involving the death of Paulo Tantoco.
na may-ari ng malaking mga branded and signature na mga binibentang store na Rustan's chain of stores, no, sa Pilipinas. So mga kababayan, now you understand why Ka Eric was cold. I was hesitant to tackle the issue because hindi ko pa po nalalaman ang circumstansya nito. And besides, ang ikakapital ko na issue ay pribadong tao. Ngayon, malinaw na. So nagkomentary na po ako. And now this affirms that in the absence of hair follicle tests for Marcos to deliberately undergo, the circumstances are now very clear that his family, his wife, and himself are being into illegal drug substance abuse. And that is illegal, that is criminal, and that is dangerous to national safety, security, and interest of the people. Hindi ko alam kung palalagpasin ito, o may bogus pa siya at may dual citizen, no, na illegal din ang pagka-occupy. Kung totoong ito, mga balitang lumabas sa Manila Times against kay Gibo Teodoro. Wow! Mga kababayan, this is something. Kaya pala hindi tumatagal ang kanyang mga PCO, ang kanyang Presidential Propaganda Office. Walang tumatagal. Pang-anim na ba si Dave Gomez? Sinong nauna? Si Cheloy Garapel? Si Trixie. Si Trixie Angeles, si Cheloy Garapel, si Cesar Chavez, si J. Ruiz, ngayon si Dave Gomez. Wow! Hindi na lang kaya i-promote niya si Aling Claire para diretso kangkungan na, para butangera na, at attack dog at barker ang direktang nakaupo sa propaganda office ni Marcos. At yun nga mga kababayan, anong masasabi niyo sa balitang ito? Maaring ihayag ang inyong opinyon at kuro-kuro sa comment section sa ibaba. Huwag din kalimutang mag-like, mag-subscribe at mag-share sa bidyong ito. Maraming salamat sa panonood.